magagaling talaga na Pilipino na nakapagsimula ng kumpanya na laki ng potential ng idea. Alam, magpipitch nga ako, Ellison eh. May pitching ba dyan? Yes, Wala. may pitching pong mangyayari. On the second day, may pitching. Opo, may pitching po. Mabilis lang po yun, 3 minutes. So, yung idea po, i-encapsulate niyo in 3 minutes. Yeah. May lineup na ba? Kung sino-sino yung mag-pitch? Lahat po ng startups ini-invite na exhibitors na sumali doon. Kaling, ha? Yes. So, imaginein mo, Ellison, yung event, nasa PICC, parang tapos puno siya ng booth ng mga innovators. And then, on the second day, may audience ka. Ang audience mo ay mga VCs from other countries. And then, meron kang mga founders. Ang ganda. Nai-imagine ko na. And then, you will be pitching for 3 minutes. Kung ako magpipitch doon, paano ko isa-synchronize ang academe, ang industry, ang startups, and of course, yung government. Yun na lang siguro ako na mag-pitch doon akong una. And then, anyway, so, itong mga kasama natin dito na, mga startups na to. So, kasama sila, no? Nandun din sila sa event na yun, sa Slingshot Manila. Lahat sila. Very good. Congratulations. May booth ba sila doon? Pwede kasi, yes, meron. Yan. Kailangan. Mga bata, di ba? Oo. Iba na talaga panahon ngayon. Na-excite ako. Bakit naman? Pwede ka pang sumabay, Ellison. Hindi, ibig sabihin, dati pagka line of 20 ka lang, nagtatrabaho ka. Di ba? Dapat pag-graduate mo, medyo yung pagka sinabi magninegosyo ka sa magulang mo, medyo hindi kapapayagan kasi dapat secure yung yung buhay mo eh, 'di ba? Pagka nagtrabaho ka, may sweldo ka, may naabangan ka ng monthly na meron ka makukuha. Pagka kasi nagbuhay startup ka, bootstrapping eh. Minsan pera mo yung ginagamit. Yeah. Pero nakakatuwa naman, may mga balitan, may mga kwento naman talaga nagiging successful. Success stories, yes. Alam mo, Ellison, having said that, pwede nating tanungin si Georgie kasi may sinabi ka, iba na mga bata ngayon. Oo, yung sinabi kanina, nagulat. Yes, pero sa totoo lang, sa part po ng mga academician, lalo na po pag medyo may edad na, yung iba na ang bata ngayon, they don't know how to interpret it. May tawag kasi natin ngayon, dati merong, sabi nga natin, the digital natives versus, compared with the digital migrants, no? Yung mga tayo, ako, sa gitna ako. Ako nandun sa likod mo pa. Okay, so gitna po ako at pilit ko pong inaabot ang millennials. So, Georgie, explain nga natin to kasi alam, may mga nakikinig sa atin ng PSI, ng PCS. These are group of educators. We have to explain them what are these millennials. Yes, okay. Una, good morning. Good morning, Arn Georgie. and Ellison. Good morning sa lahat ng mga nakikinig. Thank you for inviting us again here. Yes. Yun nga, we're talking of millennials tsaka Generation Z. Dalawa yan, ha? Dalawang grupo yan. Yung study namin, coming from outside tsaka even from freelancer.com, 40% ng millennials don't plan to work for a long time. Yun. Malinaw yun. Kasi, alam mo tayong medyo, quote-unquote, nakakatanda, di ba? It takes us, for example, 8 hours a day. A lot of these millennials, sa sobrang sanay na sila sa technology na ang tagal nating pinag-aralan, sila pinag-aralan ng bata pa. It takes them only 2 to 3 hours to finish. Totoo. And they really get easily bored. And for them, they like to reclaim their life. They like to be on their own. Totoo yun. Oo. Kaya ang bilis nilang mag-adapt sa technology. And yun nga, yung digital natives, especially Generation Z, they were the first generation to be born in a world that is online. Yun And yun ang talaga, digital natives. And iba talaga rin ang pag-iisip ng generation na yun. Oo. Yun nga din. Meron talagang resistance yung dalawang part, no? Yung dalawang entity na yun, the migrants and the native. Buti na lang sa gitna tayo. Sa gitna tayo. At dahil dito, hindi nga, every Saturday, nakikita natin sila, no? Yung ating mga millennials. Oo, marami tayong nakikita na bago talaga. Yes. Na akalain mo hindi. Katulad last Saturday, di ba? Yeah, yung mobile app. Abangan nila yan. Yung app within an app, di ba? The makeup, rather. The makeup.io. Natuwa lang ako doon, ma'am. Yes. Diba? Yung app mo is gumagawa ng app. Yes. Yun. Kaya basta nakakatuwa lang. Hindi nga maniwala ang iba eh. Sa totoo lang. Hindi sila maniwala. Anyway, so, eto, may kasama tayo. Mga millennials sila.
tip. Can we say that? Mga millennials. Yes, Yeah. Sige, bayahan na lang natin si Joji. Total, anak mo naman yan, G. Ikaw na magpakilala. Kailangan ba? Talagang kailangan sige. Oo nga na ipag ano na anak. Anak, syempre, para pinagmamalaki ko. Di ba? Oo. Kasi tayo, pinagmamalaki talaga natin si Joji. Oo. So, eto na. Okay, take it Anong away. pinararamdaman ni Joji bilang ama, di ba? Hindi kasi typically when pag nag-graduate yung mga bata, diba, typically the route is mag-work muna sa bangko, multinationals, and then after a few years magne-negosyo. So typically tulad din ng mga ibang parents nagbigay ng customary anak, gusto mong mag-work sa mga negosyo, ganyan. Then nagulat lang ako when Mickey said yes, no? In spite na may mga job offers din siya sa mga banks, na sure na talagang kikita na kagad. Every month merong, di ba? Salary, yes. So, payroll. So sabi ko, that's good, no? So we'll let's take a look at ano yung pwede, and then syempre we agreed na sige, para naman worthwhile, sagarin mo na yan, no? So he's into training sa digital marketing, he's looking at probably taking a master's, pero yun nga, ang focus talagang major education niya is go into the startups. Galing, di ba? Mahal na talaga sa'yo. Hindi mo kasi talaga yan mapigilan. It runs in the blood. Di ba? Oo. So, ako naman, I'm happy kasi early on, yung going into technology, learning the ropes, learning to fail. Yeah. Dapat fail faster, di ba? Para succeed early. So, I'm happy rin naman, no, that he's on board. So, yung isang startup na naisip ko na pero bagay sa kanya is we have this startup na nag-umpisa sa Norway, and I came on board to push it especially sa Philippines and then Asia, na talagang para sa mga bata, sa mga youth, no, and the whole company is really made up of 20, 21 years old, 22 years old. Okay, ako naman sabi ko, ano na lang ako, ninong na lang ako. Ninong na lang muna ako dito sa startup na to. But it's they were able to raise funds. Version 3 na nga yung app, and it was initially developed in China, but now we were na-move na namin yung maraming operations sa Philippines. Now it's being developed here, the next version nung app. And then, of course, Miggy's job now is to really promote the app because it's ang ganda talaga. Okay, Miggy. Kwento mo, Miggy. Ito ang? Yes. So the app is called Mojob. Yeah. It's like my dad said, it's a Norwegian-based app, and I'm just serving as the national ambassador here. So the app is very simple. It's a job market platform specifically for kids. Now, you might be thinking, nag-offer kami ng employment for kids, so that we're not doing that. We're not into child labor or anything. What we're doing is giving kids the opportunity to accomplish small tasks. So let's say, for example, if you need someone to walk your dog, or if you need someone to tutor your preschool kid, or even in the context of companies, kunwari, startup ka, tapos kailangan mo ng game tester, or kailangan mo ng validation or feedback from people falling between 13 to 22 years old, you can use the app. We don't stop anyone older than 22 to download the app, but our strategy mainly revolves around getting job postings specifically para sa mga 13 to 22-year-olds. Okay. Galing, ma'am, no? Na-maximize yung time. And alam mo, if we get to analyze yung objective nito, yung impact nito sa bata, ang laki. And then, sabi nga ni Steve Jobs, alam mo, isa sa favorite ko talagang individual, yung innovator si Steve Jobs. Sabi niya, you have to reflect on your past, then connect the dots. And then, that will lead you to the future. So, etong app na to, yung impact niya sa kabataan, yung maging productive ka, maging relevant ka sa society mo, sa circle mo. Yung marami kang task na pwede mong magawa at young age. And then, sigurado naman that you will be somebody in the future. Yung meron kang, alam mo, yung relevance mo sa society. Yun eh. So, parang parang more on the output
no? Nung We're in the business of creating meaningful impact through experiences. Yes, through experience. I personally saw it through my parents, through my relatives who started their own business. Mhm. You really can't downplay yung impact of having entrepreneurial opportunities. It really goes a long way. Because I really believe that the essence of entrepreneurship kasi is taking an opportunity to learn and to earn. Yep. So as early as now, these kids go through small tasks, 1-2 hours, hopefully, and then they earn a small amount for that. And hopefully it empowers them. It makes them realize that with the opportunities and resources that they have now, they're as early as 13 years old that they can learn the things that I only learned now that now that I'm 22. Ito yung shortcut sa learning by experience. By experience. Yes, ito yun. Tapos yung ano pa, sa mga ibang, ito yung nare-realize ng mga companies, no? Like Petron or San Miguel, they have events. And then they hire kids to just man the registration booth. Ang feeling ng mga bata, mababaw lang yun for this company. But feeling ng bata, wow, part ako ng San Miguel. I have this event, bida ako. So there's a lot of impact for a 13-year-old, 14-year-old kid na to be part of maski man lang a major concert, ang laking impact nun eh. And then, di ba, pagtanda mo na, na-imagine mo yun, wow, awesome yun, no? Kami, Katy Perry, nasa registration booth ako. So, yun, meaningful talaga. Yes, yung memories na. So, I think, ito na yung sagot doon na sabi natin, how can we cascade the startup culture sa mga bata. Yes. Na mabilis Kasi ang pag-embrace talaga ng startup ay hindi madali. Hindi ito madali. Na we thought that everybody, startup is for parang everybody. pabata ng mga founders Oo. No? Yes. Pero dapat lang yata, tama ba, Joji? Na dapat bata pa talaga? In a way, yes. Kasi nga, di ba, doon sa concept ng lean startup, yung fail faster, to succeed. Fail fast, startup fast. Succeed earlier, di ba? Para, So, the technology kasi has enabled a lot of these kids really to quickly implement or use, no? Although, syempre, malaking bagay rin na the older generations are there to share their experience. Pero, as you can see, ang dami mga bata na startup sa States, no? Bata, diba, sa Snapchat, sa Dropbox. Yes. Halos mga sa line of 20s lang lahat yung Elite Daily, yung famous na. Really? Bata yun? Nabasa ko lagi. Mga Pilipino yun, PhilAms. Tama. Nag-i-Xbox lang sila, kinukwento ng dad niya. Nag-i-Xbox lang sila. And then naisip nila, let's start an online magazine for millennials. And then they were acquired for $50 million, diba? 6 months ago. So, mga Pinoy yun. Mga Pinoy na mga bata sa New York. Pabata ng pabata. Ito, Joji, di ba kasi, ang maturity may kinalaman sa startup. Halimbawa, ako nga pag magturo ako, halimbawa, ethics. Usually, ang ethics, tinuturo ko yan 4th year. Pero dahil kailangan na ang computer ethics, before mag-OJT sila, kailangan meron na silang na knowledge on professional ethics. So, 2nd year. Pero iba yung pag-absorb nila. Yung maturity, kulang pa. So, kung ang startup, or yung project management ay pang mature, ito bang mga bata na to ay kaya na mag-handle ng ganong seryosong obligation? That's where the startup ecosystem or startup community comes in. Importante yan. You have the whole community and there is some values there na it's nurturing. Maganda siya. Like events like Slingshot, dadalhin dyan, may government coming in, and then you have the older startups coming in. May community na ang objective is a rising tide lifts all boats. Yep. Tutulong ka, inisipin mo, wala namang financial sa akin. Pero tulungan mo na kasi alam mo, it's for the community naman. Correct. Diba? Makapag-hire ng 10-20 na employees in the future. It's going to help the community. Yes, community tayo. Umiikot lang to. And then, papasok dito yung Mojab. Yung experience nga. Diba? Kung yung maturity, it does not come with age. Hindi naman talaga siya sa age, no? So, it's more on the experience. So, if we expose them into something na relevant nga, na pwede nga nilang magpa-mature sa kanila, pwede na. So, sa Mojab. So, speaking of nurturing community, meron tayong startup that promotes that. Okay, sige. Yun. Balikan natin sila, ma'am, ha? Nasa line ngayon natin si Earl. Ayan, Sir Earl. Hello? Hello, good morning, Earl. Hello? Hello?
Hello, can you hear me? Yes. Good morning. Napakinggan mo ba sila, Earl, kanina? Hindi ko na din. Anong balita? Ayan, Ito, siyempre mga magagandang lalaki itong mga bisita natin katulad natin. Nandito ngayon si Joji, kasama niya yung anak niya. The same time, yung sa Slingshot Manila, si Doy of is course. here din. Ano ba yung aabangan natin sa Slingshot Manila? Yes. So, I guess si Doy at saka the DTI, no? Led by the Foreign Trade Service Corps, in partnership with the DOST. We've been looking really on how to create a conference that will highlight the Philippines into this APEC, no? Kasi ang sabi natin, yung APEC, every 12 years, 15 years, pupunta sa Pilipinas. So, bakit hindi tayo magkaroon ng conference for innovation, startups, at saka policy dialogue? Kasi alam mo naman na in the end, kailangan itong lahat ng sectors na to kasama sa paggawa ng atin startup community. So, hindi lang po natin pwede gawin na private sector lang, pero kailangan kasama rin yung media, parang kayo, saka kailangan kasama rin yung government natin na mag-convince sila na meron talaga tayo ecosystem dito na kailangan supportahan. Tsaka in the end of the day, kasi APEC, alam mo, ito yung nag-APEC kasi ako sa Boracay sa Science Dialogue. Ito na talaga yung hot topic ngayon ng mga government and how to create inclusive growth using innovation and technology. Yun, diba? Very good. Brilliant idea talaga yung Slingshot na to. So, ito na yung sagot sa ating sinasabi natin na mas synchronize ang bawat sectors, no? The academe, the government, and the industry Unti-unti, and ma'am, startup. pumapasok na rin government, di ba? Yes. Kasi kung titignan natin, last 3 years ago, nagsimula tayo, parang bago pa lang eh. Yeah. Nakakatuwa nga kasi yung si Director Blanca Flor, doon niya lang nakita na may mga ganito palang startup. Nagulat siya. That's 2 years ago pa. 2 years ago. Tapos ang sabi pa, this is also, honestly, kaya nga lahat ng mga nakikinig sa Bigatin, it's mag-apply sila to come kasi this is 100% sponsored by the government of the Philippines. So, just imagine, I think this is probably the first major dialogue or conference sponsored by the DTI focused on innovation and startup enterprises and actually impact enterprises kasi dyan sina Reese at saka sina Mark Ruiz of yung mga social enterprise natin. So imagine that, no? Ngayon, dati DOST lang ini-award natin saka IPO. Ngayon, even the DTI through APEC said let's also invest some money, government money to talk about this. So we even have speakers directly from San Francisco, yung professor from Stanford, professor ko siya. Tapos yung former chief innovation officer ng Chile, no? Chile. Country of Chile is also coming. He created the startup Chile. So hindi lang to local speakers, no? It's also people from all over APEC is actually coming to the Philippines. So this is our time to shine. So dapat lahat try na nilang kumanta, or if not, at least yung media natin naman nakikinig, at least ma-cover nila para makita ng tao. Galing, no? Oo nga. Diba? Tapos ang maganda dyan, ma'am, is matagal na natin tong hinihintay, di ba, Earl? Oo nga eh. At least, ano ba pakiramdam mo nalaman mo na mayroong ganitong klaseng event? Yan eh, di ba? Ano impression mo, Earl, mula sa'yo? Ako nung malaman mo na may Slingshot Manila. Oo nga, ako nagulat ako, honestly, nung una eh. Sabi ko, wow, the DTI, this is the first for me. Yes. Kasi honestly, tinatanong na natin tong lahat ng agencies dati, 3 years ago, tama naman ko kasi we did a study before na no innovation ecosystem can thrive without government. Totoo yun. Honestly, no, kasi sila they can take, sabi nga ng isang ambassador, I think the Israel ambassador, we need more adventure capitalists, no, or people that will take some risk. And typically the government will take some risk in the ecosystem also. Katulad ng Idea Space. Oo nga, kami ang parang kami na nga yung pinaka-adventurous eh. Nahalata mo din ba? Oo, pero in the end of the day, ang impression ko talaga is this year in particular, because I think yung economy natin did well for the past 2 or 3 years. Last year, nag-host tayo ng World Economic Forum. Tapos ngayon, honestly, no,
ito once every, 10 or 12 years. Mhm. Lahat ng government nga, tinatanong ako ano yung innovation strategy natin. Kasi every government in the world tinatanong. So, ngayon sila parang feeling ko na na-realize nila na totoo pala to. Kailangan supportahan. In fact, I think even the BOI, I think yun yung next, after a while, maybe after APEC, they're even drafting some policies to incentivize startup companies, the Board of Investment. So, even at that level, may malaki na yung discussion. So, I'm very inspired, no? All the work na parang inaawitan natin yung government natin, I think now, including especially the DOST and IPO, sila yung first two na nag-EF. I think game na sila, ready na. Yes. Marami pa rin magiging game niyan, di ba? Oo nga, Marami yun pa. ang start na. Baka yung BIR maging game na rin. Di ba? Sa mga startups. May tax exemption. Dapat eh. 2 years. Oo. Siguro, dadami pa yan. No, mga klase na events na ganito. And believe nga kami, actually ako, believe ako kay Earl. Yes, thank you very much, Earl. Mula sa US, ang ganda-ganda na ng trabaho mo doon. Pumunta ka ng Pilipinas na walang kasiguraduhan. Di ba? At nag-incubate kayo ng mga startups na hanggang ngayon ginagawa pa rin ng idea space. Kasi kung walang idea space, wala yung ibang, palagi ko walang masyadong ingay yung startup community. Ito, totoo lang. Baka walang maglalakas loob, no, Joji? Na bakit tayo papasok dyan? Wala naman mag-finance, wala naman pakialam yung gobyerno. Correct. At least ngayon, nararamdaman natin, katulad nitong event na to, Yes. na talagang hindi mo na mapipigilan talaga, na magkakaroon ng, magdi-disrupt talaga yung natin, yung mga negosyo, di ba? Dahil sa mga startups. Yes. So, Earl, it is happening. It will happen. So, don't give up. Talaga. Thank you talaga. Thank you sa inyo at saka obviously sa guest natin Yes. Si Doy. no? Especially si Georgie is one of the pioneers. So, Totoo talaga. thank you to both of them and Doy for helping organize this Slingshot event. Yes. So, thanks for patching me in. Tapos, I think this is the start of, I think, more and more. Yun, Yes, di ba? tuloy na to, Earl. Sana every year. Every year. Every year, di ba? Thank you. Okay, Ayan. sige. Thank you. So, thank you, Earl. Thank you, Earl. Eto na yon, nangyari Ito na na yun. yung Okay. pinapangarap niya na parang magtugma-tugma lahat. Oo, so it diba? will happen on July 6 and 7. Kasi malaking bagay yung pumasok ang DTI. Yes. Di ba? Malaking bagay niya. Kasi di ba dati, 2 years ago, napansin natin na hiwa-hiwalay talagang gumalaw ang bawat sectors. Pero nung magmula dito, di ba, yung sa bigating kasi ang ating model ay with the government, with the industry and the academe, talagang nagtutugma-tugma din in the right time, ano? Okay. So, thank you very much, Earl. Earl, Tuloy lang thank you. natin yan. Sige, thank you so Thank much. you. Okay. Okay. Congratulations po sa Idea Space. Ayan. Ayan. Galing. Galing talaga. Diba? Speechless ulit. Mm. Anyway, balikan natin, 'di ba kanina, sabi natin, kailangan yung ating community, meron din mga startups that nurtures that community. Palagi ko, ito yung talaga na malaking event no para sa startups. Yeah. Tama ba, Yes, Joji? yes. Especially if in the context of APEC, ibig sabihin, sa Asia Pacific, no, na kailangan from the local startup community na nalalaman na within APEC, no, kung ano nangyayari sa mga startups Ang natin. galing. Introduce mo na, Joji. Yung isa mo pang dala. Oo. Ayun, sige. Parang ninong talaga. Oo nga yan, tagadala ng ano. Pero tuloy mo yan. Yung next naman na startup, magbubutin sila sa Slingshot, no? Kasi they're very excited. Ito naman, puro mga estudyante. Ito yung talagang they represent the youth, the future, and to think na civil engineer, di ba? Yes. Civil engineer. Kasi they have a construction company. Typical din, no? Yes, Typical din, no? But kakaiba kasi nasa food Nasa naman food sila. naman. Ang concept naman din nila is in a way na tumutulong din sila sa mga culinary chefs natin. Dumami yan parang nurses So medyo nahirapan din makakuha ng work. Mga iba ang daming magagaling. Paano nila papakita yung galing nila? Kung hindi sila chef ng hotel o sikat na restaurant. So paano papakita ng mga chef na magaling sila na hindi but they're not yet employed in these big restaurants. May solusyon. Sige, matikman na nga natin yan. Ang galing. Yan, di ba? Ito, Ellison. Maganda yung concept. Oo. Sige. Okay.
start na tayo. Go. Introduce muna natin. Sige. Ito, pamangkin ko rin. Talagang, di ba talaga? That's the blood, Hindi, kasi yung parents nila, and mga entrepreneurs matindi rin yung entrepreneurial DNA nitong batang to. So, ang founder ng Plato.ph, no? Plato or Plato, depende. Pero kasi Plato Plato culinary. na lang. So, ang founder ng Plato.ph, si Lawrence Espiritu. Hi, welcome, Lawrence. Hi, guys. Hello. Okay. Sige, kwento mo kami. Civil engineer ka ba? Studying engineering right now at UP Diliman. UP Diliman. Okay, sige. Estudyante pa lang, no? Yes. May startup na nakakatuwa talaga. Sige, ano ba tong Plato.ph? Plato.ph, isa siyang website Okay. kung saan, people get to book chefs Mhm. to be able to experience them and dine in their homes. Mm. So, yung mga chefs na ito, kahit estudyante or professional na, Mhm. pwede nilang buksan yung home nila, yung kitchen nila, tapos invite sila ng mga tao. So, people get to book it. Tapos kain sila ng mga pagkain ng chef. Ganun. Okay, imagine mo na. Oo. Parang galing. Airbnb. Airbnb ng chef, Imbis diba? na mag-rent ka ng bedroom nila, rent mo yung chef. Dining room. Kung chef ka na lang, fully book ka for 1 year, no? Yeah. Ang galing. Galing, Buhay ka. Tsaka like what Tito was saying. Tito talaga. Ay, sorry. Malabas yung mga agent. Judge was We saying cannot deny it. is that we wanted to give chances nga to chefs, to student chefs to convey their talents. Yeah. Kasi ang dami talaga. Like this past year, sobrang dami na nag-graduate Ang dami, ng culinary. Tapos these chefs, they don't get to, play with their talents, their passion. So we wanted to bring that opportunity. At the same time, profit din. So they can profit. May nakita kasi akong magandang idea dyan. Kasi maaaring hindi, parang difficult para sa bahay, di ba? Yeah. Siguro, pwedeng isang restaurant, no? Tapos ang ano niya, bookings niya, panay chef lang. Pwede, di ba? Yeah. Maganda idea. Maganda yun, di ba? Ganda talaga idea. Pwede. Parang ano naman yun, co-working space. Co-working space, ng parang mga gano'n. chef, di ba? Kasi may alam ako ganyan, yung Den Lim's Kitchen sa Pampanga. Okay. Ang booking niya, yun lang, lunch saka dinner. Hindi siya ng mga walk-in, wala. Tapos nabubook siya, 5 months na talaga kagad, fully book. Ganong katindi. Yeah. Kasi gano'n naman talaga kasarap yung mga luto niya. Tsaka iba yun kapag, iba yung experience kapag yung home cooking Yeah. kaysa sa restaurant lang. Restaurant, yes. Kasi mas authentic, mas personal, mas unique Yeah, pa mas yung mga intimate. dishes. Family. Paano kung magde-date ka? Pwede ba yun? Pwede, basta Pwede, diba? for sure. Pwede. Na-imagine mo, ang Oo, galing. na-imagine Kasi ko. parang ano siya parang it promotes nga yung culture, kasi nga sa Pilipinas, di ba, strong yung ating family, yung oriented tayo na talagang culture natin. So, ito, website siya, yung plato.ph. Pag mag-log on ka doon, meron siyang, ibubook mo yung chef. And then, syempre, nandun na yung profile ng chef. So, May pagandahan. rating. Yeah, Oh, may rating. May rating. Reviews. Portfolio nga siya ng chef. And then, nandun na yung kanyang price. Di ba? So, pag bubuk mo siya, na-imagine mo na, no? Na-imagine ko Sa bahay. sexy yung chef. Okay. Magbubok na kagad, maraming magbubok. Kaya nga, kailangan pagandahan tayo ng profile ngayon dun sa website. Oo, niya. di ba? Ayun. So, pag napuno na siya ng Depende. Paano ngayon? Meron bang mga menus? Yung range ng prices? Kung Yeah. how much? So on the website, yung chefs, yung maganda sa website, it's on the chef's convenience. So yung chef, yung nagde-detect ng slot numbers, cuisine, Yeah. kung saan yung own And house. the minimum amount na po pwede, meron din. Yeah, may ano din. Minimum amount of slot numbers. No, the And then minimum the amount of the Yung cost. kanyang Oh, yeah. reservation. Yung Reservation fee. Yung prices. Yung prices. Nag-range how much? depende. Well, we've been having pilot runs and we come up with this conclusion that it can go as low as 600. You can get a good meal na. Okay. Yeah. Pwede na. 600. 600 all the way to Personalized pa yung cooking, no? Yes. Ang galing, di ba? Rating pa siya. But bali open na launch na to yung website. Not yet. We're still right now. We're having our beta launch. So if you want to sign up, go to plato.ph. Pati mga chefs. Pati mga chefs. Meron na bang nag-sign up ng mga chefs? Yes, we have a lot of chefs, mostly student chefs. But right now, just recently, we've been tapping on professional chefs na din. So just like yesterday, I had a meeting with the chef. Kala namin from CCA students pa lang. Yung pala may mga restaurants na pala sila. So Okay. starting up chefs, and they've been wanting this whole idea then of expanding, getting their names out there. Oh, talaga. maganda, may malaking event, no? Tapos nandun lahat ng chef, di ba? Di ba? Ang ganda. Tapos, pwede mong tikman yung mga luto nila. Tapos, 250 lang, no? Yes. 250, parang buffet. Oh, ito, luto niya. Oh. Actually, yung idea namin for the launch
parang pagka-launch namin ng website, mangyayari dyan, yung mga chefs na nakuha namin, mag-showcase sila ng mga dishes nila. Oo. Mas mga tao, pwede sige, galing, di ba? Matitikman natin lahat ng ano. Okay, ang galing. Ang concept niya, no, nakakatuwa. Yung, oo nga, no. Ako naman, pagka ako nagtayo ng ganyan, sabi, platito.ph, patay ano naman. Pali, dessert naman. Pulutan. Dessert, mani, di ba? Ay, simple nun, Elson. Nakakatuwa lang kasi, di ba? May mga, ibig sabihin, yung edad mong ganyan, di ba? Mag-iisip ka ba na magbubukas ka ng ganyan, di ba? Pababa yung mga ages talaga ng mga nag-iisip, di ba? Na mga bata. Ito yung other side ni Lawrence. Kasi mechanical civil engineer. Civil engineer, di ba? Anong year ka na? Incoming fourth, no? Incoming fourth year. Siyempre, pagka nag-click na yan, malamang hindi na rin siya magtuloy doon. Mag-full time ka na rin dyan. Hindi. Alam mo, kasi ang millennials, they can do other things. Ang dami nilang pwede magawa. Kayang-kaya nilang i-balance lahat. Lalo na kung may support nga nung parents din. Yun ang nakita ko. Tapos tsaka yung ecosystem, yung environment na ginagalawa niya, ganun din. Pero dito sa Plato.ph, so it's all in the name, the concept, at yung kanya na sana matuloy-tuloy niya yung doing it. Hindi, maganda. Meron ka bang competitive right now dyan na competitor, I mean? Actually, Plato.ph, it's not the first to come up with the same concept. Okay. May Eat With sa US, pero US-based lang sila. Puro US. Tsaka plate culture, Southeast Asia-based. May mga plate cultures din dito sa Philippines. What separates us lang from them is, yun nga, may gusto namin i-target yung mas authentic na cuisine. So, hindi lang home-cook chef ka, tapos may talent ka, hindi lang pwede. Kailangan certain skill level. Oo. Yeah. Sabi ko nga, so how can you maintain yung quality? Yung quality mo, sabi niya. Kasi sabi ko, okay, kung gusto mo talagang makatulong sa mga chef natin, yung mga OJTs na hindi pa wala pang pangalan. Sabi niya, pwede naman basta may standards. Ma-maintain yung standards kasi syempre masisira yung Plato.ph kung sakali. Baka mabasag yung plato. Yeah, mabasag yung okay, Ellison. Nice one. Kasi pagka nagalit, mababasagin yung plato, di ba? So, Plato.ph. Okay, Nag-member na ako. Nakita ko na. Okay. Sige. Nakita ko lang yung thread nung yung doon pinost mo before, doon sa Startup.ph. Yeah. Nakita ko. Kasi madalas binabasa ko yung mga bagong mga startups doon. Yung mga startups nila. Nakakatuwa lang. Yeah. Kasi nakita ko lahat bata. Yeah. Bata talaga. Kaya, siguro yung mga bata na yan, after 10 years, mga milyonaryo na yan, pagka na-click. Di ba? Yes. Ibang klase na. Tsaka natutuwa din ako sa startup scene nga, sabi nga ni Joji, like, ang daming supporta. Nag-post lang ako dun sa startup page, tapos ang daming nag-like, daming nag-comment, daming nag-message sa akin. Yeah. Di ba, Doy? Tingin mo, di ba, sulit yung event natin, di ba? Kahit na, ibig sabihin, first time na magkakaroon tayo ng ganyan na Slingshot Manila, nakita mo yung mga startups natin, di ba? Ganun na lang yung drive, na talagang gagawin nila lahat na para at least mag-click yung mga ginagawa nila mga apps. Para sa bayan. Totoo, actually, it's generally. Kung katulad ng quality ng mga startups na kasama natin ngayon, yung quality nandyan, which we think naman na based on nakita namin na mga mag-exhibit, ganun ang quality. Napakaganda nung resulta sa tingin ko na we can expect on the 6th and 7th. At matutuwa rin sa tingin ko yung mga VCs na dadalo. Sana dumami pa ito, Doy. Kasi kung meron tayo, kasi sabi natin, may ecosystem po ang startup ng Pilipinas. Meron po. So, eto na yun. Pero sa totoo lang, hindi pa siya ganun kalaki. Usually, kilala pa rin namin sila lahat, halos. Kasi dapat hindi na natin kilala sila. Nag-guest pa rin po sila dito. Natutuwa kami sa ganun. Pero talaga, ang mandate, yung aming vision dito rin sa Vigatin, ay sana dumami pa to. And it will happen only kung merong isang malaking event na hindi lang pare-pares ang uma-attend. Diba? Kasi usually, we get to see each other. Oh, hi, ganon. And then, naging community na talaga kami, naging magkakaibigan na. Pero sana ito ay umabot hindi lang sa top 5 schools, hindi lang sa Manila, hindi lang sa Makati, hanggang sa kaduluduluhan ng Pilipinas. So we should have event like this na matap din po natin sila. No? Kasi maganda lang dito, Choji, di ba? Ang dami nating magagaling na developers sa Pilipinas. Yes. Hindi nating pagtatalunan yan. Yes. Tama? Yes. Kaya lang pinakikinabangan lang
taga-iba. Correct. Tama? Correct. Oo. Ngayon, para may tap natin yung pull up ng natin ng mga developers natin, dapat may government intervention pa rin dapat sa tingin mo. Yes, malaking bagay ang participation ng government. You can term yung programmers parang mga Filipino singers, ang gagaling. Okay. Pero magaling singing other people's songs. Diba? Okay. Pwede yun. Parang ganda. Ang galing ng analogy ang galing mo. mag-build ng mga Mariah Carey, Yeah. mga Katy Perry, pero not original songs sa international hits. So, parang ganun din mga programmers. Pero at least, ang nangyayari ngayon is, we are now getting out of that mold. Mm-hmm. Now, you're getting programmers involved in the likes of Pon Hero. Di ba nanalo lang tayo? Nanalo lang tayo. Salt PH, nanalo tayo last year. So, we're now encountering a lot of these programmers may entrepreneurial mind, no? Yep. Na, kasi pwede kang magaling pero ayaw mong mag-work sa startup Gusto mo malaking bangko, malaking IT company, no? So, ito sila willing sila kasi mas yung creativity nila mas na-unleash in a startup environment. So, although alam natin naman government medyo mabagal in terms of support, pero at least nandyan na, no? Yes. DOST started it, and then now DTI. I'm happy, no? That DTI is coming in, and I hope all the other government agencies will start coming. Nakita rin namin with DOST yung mga LGUs in coordination with the yung mga IT councils nila. Yun tumutulong sila kasi ang objective nga nila is how can they improve the IT job or startup ecosystem sa towns nila or city para hindi na umalis yung mga anak nila out of the city to move to Manila or to move to abroad to get jobs. So importante na promoting technology because that will generate jobs, that will encourage them to create startups, no, sa nila. Right now, based on our survey, it's only just Manila, Davao, Cebu. Pero now we're seeing somebody in Zamboanga. Zamboanga nagde-develop na ng mga apps sa Naga. May nakikita na kami dyan. So dahan-dahan. Madami pang trabaho pero at least nangyayari na. Yun naman yung maganda. Hindi zero. Yep. At least ikaw nga, pinayagan mo nga yung anak mo na mag-startup, diba? Magsimula. Yes. Kasarili niyang company. Correct. Kasi ibang parents, hindi naman, siguro, dahil diyan ka na rin nanggaling. Sanay ako sa outside the comfort zone Walang 15-30. Mahirap din kayo yun. Pero at least meron ka freelancer.pa. May freelancer ka. But before that, before that meron na, no? I've been and then concurrently with freelancer. Although I eventually left na rin freelancer noong January. January? Hindi kasi yung mga ibang startups requires already may attention Kaya sabi ko, advocacy niya na to Ilan ang startups mo ngayon under yun company? Hindi ko naman. Siguro mga 20? 12, 15. Hindi, different levels naman, no? May doing very well. May launching mga iba, medyo patay, ganyan. But my job is not to manage them on a daily basis. My job is to manage my co-founders. Parang talent manager ako. I mentor them. Ako nagano sila, sige, ganyan. Pero mahirap kasi on a daily. Parang ka pala si Lolit Solis. Oo. Naghanap ako ng susunod na Gabi Concepcion. Boyabunda, gano'n. Boyabunda. Yeah, vitamins niya na yun. Ganun. Yun yung bubuhay kay Joji. Araw-araw may startup ako na-inspire. So I see myself more as talent manager rather than... May mga abangan ba tayo startup na hindi namin alam? Marami. For example, kasi I'm a director sa Founder Institute, no? So marami doon. Next week graduation na with 6 and 7. 7, no? 7 startups, 9 students coming from 38 students. So it was really a grueling. Grabe daw rigid daw ang training Rigid kasi if you miss an assignment, tanggal ka. Automated yun Wala rin kami magawa no? So yun, 7. I see a good number of them. Isa na doon si Brandon. Si Brandon. Yung guest ninyo last week. Pero sana, hindi lang yun. No? So what I'm saying is, hindi lang dapat Idea Space, hindi lang Founding Institute or Kickstart. There has to be a lot of initiatives even outside of Manila. Yun ang mangyayari. No? So,
pag dumami na yan na lalo nang uusbong yan. Sana nga we're more like Israel where there are 2,000 startups. Yun nga, yung hindi nyo nakakilala. Hindi nyo nakakilala. 2,000 startups. Hindi makita nyo lang, Waze, galing pala doon. Di ba? Yung mga ganyan. Mga kung ano-anong startups. 2,000. Galing, di ba? Yun ang... Inabangan natin, ma'am, kahit na yun sa States. Di ba? Meron startup sa pangahit naman, di ba? Meron. Pero $110 million, ha? Oo. Bumili sila ng kumpanya sa Germany para ayusin nila. Yes. Para magkaroon ng $1 na pang-shave. Oo. Di ba? Ganun klase mag-iisip. Hindi pa sila nagsisimula, hindi silang funding for $110 million. Wala pa kahit anong revenue, kahit wala. Bibili pa lang kami ng company. Ang galing, di ba? Yes. Talaga, kailangan disruptive. Disruptive talaga. Pwedeng i-automate mo lang something that is traditional. Hindi pwede. Kailangan ayusin mo. Change the rules talaga. Okay. Sige. Ito, Elson, may tanong ako kay Doy. Di ba, mga startups ito, tapos nandun sila sa isang event na yon. How can we protect their ideas, yung concept nila? Kasi di ba magpipitch sila doon. So, ano ba yun? Kasama na ba sa package yung patenting o yung copyright ng kanilang gawa? Well, in fact, merong workshop ang IPO doon sa conference on patenting, on copyrights, no. That's one of the thrusts of the DTI to make sure that maprotektahan rin yung mga ideas natin at mapatent natin as also as Filipino ideas that can help the world, right? Yun ang that's one of the thrusts. Okay. Doon sa pagprotekta ng idea, kailangan din naman individually as startups, we have our own strategies to protect our own ideas. And that's something that we're also trying to kind of make sure that to kind of help everyone learn. Pero sabi nila, Joji, di ba, execution talaga yung pinaka-bottom line. Kahit na magpare-pareho kayong idea. Yes. Doon lang ko na medyo, kinakailangan ba natin i-patent? Or kinakailangan ba, wag na lang, kasi magastos? Or patent is an important tool. Kasi mas lalo pa nilang malalaman yung codes mo pagka pinatent mo. Oo. Don't trust yung IPO kasi baka ibenta nila. It provides you with legal cover talaga. So if you really have a process or a product design or a procedure or even a source code that you need it protected. Kasi madaling i-reverse engineer na lang yan di ba? Sa China pa lang. Mabilis na yun within days. So, by having it doesn't prevent people from copying. Pero at least you have a legal basis to pursue them. Yun. Sige. Kung medyo kinapos tayo sa oras, ma'am. Pero, alam mo naman lagi tayong natatapos na masaya. Kasi may mga bago tayong startup na nakakausap, di ba? Na eventually, na 2 to 3 years from now, diba, makikita natin na malalaking mga negosyo na yan. Yes. Yan ang ano dyan Ang ano dyan, Joji, di ba? Correct. Kaya you have 12 startups, di ba? Isipin mo, kung 2 years, valuation yun, $5 million. Sana. Ang isa! It's really more of a helping them. Helping them. Puro mga bata yan. Mga bata. Energizes. Tsaka, papasalamat kami sa inyo. Alam mo, kayong takbo ng mga startups. Yes. Para mapuntahan. Hindi, nagpapasalamat tayo, di ba? Na kayo sa idea space, kasi sinuportahan nila tayo. Yes. Para sa year na 2014 to 2015, di ba? Correct. Yan. Sinuportahan tayo ng idea space. Na naniniwala na darating ang araw na sa dami na magiging bisita natin, ma'am, di na natin kilala. Yeah, we all do na naniniwala na ito. Thank you, DTI. Thank you, ngayon, DTI. gising na lahat. At least, sana maging guest naman natin ng DTI. Naging guest na natin ng DOST. Actually, Ang DTI naman, di ba? Makausap natin kung ano ba ang nakalatag na programa ng DTI para sa mga startups. So, pagsabay na rin natin ng BIR. Yes. Di ba? Para pati mga LGUs, kung sino pwedeng makausap, DILG, kung paano proseso, pagka startup ka, anong proseso para mabilis lahat ng takbo? Yes. Para komportable ka, na nagbo-bootstrap ka, nagbabayad ka ng mayroon. Nagbabayad ka ng ganito. Paano ka naman mabubuhay? Wala ka pang track yun. Mangyayari yan, malamang marong mga representatives. Kaya aayaw ka na lang, di ba? Minsan, aayaw ka na lang kasi wala ka namang funding. Correct. Meron ka magandang idea. Tsaka madugo na rin yung nagsasara ka ng korporasyon. Kaya very, madugo. Masakit ang ulo. Oo naman. Oo, kaya talagang... Walang araw nag-fail, humihinto na lang. Di ba? Humihinto na lang. Hihinto na lang yung founder.
Ayoko na. Pagka gusto ko bukas, di ako nag-fail. Pero it will not happen sa Mojob at saka sa Definitely Plato. not. Oo naman. Or kung mangyari man yan, whatever, we have each other's back. And, community. Yeah, community yun. Importante Tulungan tayo yun. community. Pivot ka lang. Yung platito. Diba? Nakakatuwa lang. Natutuwa lang ako dyan kasi ang babata. Yes. Bumabata lang. Kasi nung unang mga bisita namin, medyo may edad. Diba? Mga developers. Mga veterano. Tapos, pabata ng pabata. Diba? Ang huling natin na si Gian. At least, diba? Nandiyan pa rin sila. Yes. Diba? Okay, ma'am. Adoy, sige. Imbitahin natin sila doon sa event natin. Thank you so much for having us here at to talk about Slingshot MNL. Sa 6th and 7th of July po ito sa PICC. Please register now because ang registration po ay hanggang June 30 na lang. Okay. Medyo mabusisi po yung registration pero tisin lang po natin dahil doon pa lang po sa lineup ng speakers, we have a total of 40 speakers including panels. International po yung kaya iba ang level caliber. ng security. Okay. Yes. Oo, napakaganda po. Kung pagpupunta po kayo sa conference na katulad nito sa ibang bansa, magbabayad po kayo ng libo-libong dolyar, no? So, pero ito po, libre po siya as long as mag-register kayo at meron po kayong startup. Okay. Yes. Ang swerte ko, nakapasok ako. As academe naman. Okay, sige, ma'am. Okay, thank you. Kita-kita ulit sila kayo sa next Saturday sa Bigatin lang. Dito lang sa Bigatin sa 990 ngayon. Radyo Inquirer 990. Anuman ang laman ng balita, issue at kontrobersya, hindi palalagpasin. Yan ba'y isang senyales na it is a clean break from being a team player in the administration and then he announced himself as the leader of the opposition? In the first place, malinaw na hindi naman ito talaga part ng LP-led coalition. Ang ginawa lang niya sa tingin ko nung nag-resign siya, nilinaw niya, sinabi niya, opposition ako. Yun ang hinihintay ng iba, Mon. Bakit administrasyon? Ba't hindi niya diretsyang binangga ang Pangulo? Umiiwas pa rin ba siya? Hindi. Magiging personal ng laban, magiging politika na. Ang kukwestiyonin lang sa kanya dito, sabi mo nga doon sa kapanalig, tama ang timing. Doon sa iba naman, kailan mo lang ito napagtanto? Bakit ngayon mo lang sinabi? Matagal ng palpak at manhid. Kung titignan mo, dalawang bagay yun, di ba? Walang utang na loob si Binay, pero sa paring naman ni Binay, kayo walang utang na loob din. Dahil sa dapat nung pa kayo binakbakan. Kaya sabihin natin, both ways ito ay isang political strategy ni Binay. Bawat balita ay mahalaga. Ako po si Jake Mandarato. And Arlene de la Cruz. Sa Banner Story. Alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa DZIQ. Radyo Inquirer 990. Radyo Inquirer 990. Good morning. Hindi papayagan ng House Committee on Metro Manila Development na ipagpatuloy ang pagpapatayo ng photo bomber ng bantayog ni Gato C. Rizal na Torre de Lorenzo o Torre de Manila. Sa panayam ng Radyo Inquirer sa chairman ng nasabing komite na si Quezon City 2nd District, sinabi nito na gagawin nila ito sa pamamagitan ng pakiusapan o kung kinakailangan ay persahan. Kaugnay nito, inimbitahan din nila si dating Manila Mayor Alfredo Lim, ang kasalukuyang mayor na si Joseph Estrada, si Vice Mayor Isko Moreno, at mga city engineers nito sa pagdinig nila sa issue ng Torre de Manila. Inimbitahan din nila ang mga opisyal ng DMCI, ang may-ari ng Torre de Manila para maiwasan ang pagtuturuan nito at ng gobyerno ng Maynila. Kaugnay nito, siniguro ni Castelo na bahagi ng layunin ng kanilang pagdinig ang pagpapanukala ng mga batas na magbibigay sa National Commission on Culture and the Arts ng pangil para pigilan ng katulad na proyekto na makakasira sa mga historical sites sa bansa. Unang sinabi ni Castelo na isang pambansang kahiyan ang pagpapatayo ng Torre de Manila na nakakasira sa tanawin sa Rizal Monument sa Luneta Park. Sumayin nyo ang mga balita. Ako po si Alvin Barcelona para sa Radyo Inquirer 990. Bayan nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Ito ang DZIQ, Radyo Inquirer 990.
Totoo yung sinasabi ni Pangulo. Napaka-trainable ng mga Pilipino. Nandito lahat ng kailangan mo, from the pinaka-ordinaryong gawain hanggang sa mga executives. Kompleto tayo dito. Yung mga Pilipino, tinitrain nila dito tapos minapadala nila sa Japan. Diba? Para mag-train ng mga Japanese. Diba? Ganun kalaki yung tiwala nila sa mga Pilipino pagdating sa larangan ng trabaho. China noon, communist China. Communist Chiang Kai-shek pa noon ang leader nila. So, ayan, tropa pa rin natin ulit. At least na-establish natin na tropa natin ng Japan at nagkakaisa tayo sa hangarin na, teka muna, yung ginagawa, nangyayari sa West Philippine Sea ay hindi dapat na-tolerate. At yung ating economic ties between sa Japan at ating bansa ay dapat na-strengthen. Partners. Monday to Friday, 5:30 till 7 in the evening. Together with Jay Dones and Chito De La Vega. On Radyo Inquirer, 990. Para sa mga naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad, tutok lang sa programang magbibigay sa inyo ng oportunidad na makamit ang matagal nyo ng minimithi. Let's Talk! Mag-usap tayo! Kasama sila Ed Rosales Dural, Liza Soriano at Department of Labor and Employment Director for Communications, Nikon Pamironag. Makinig tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, dito sa Radyo Inquirer 990. Let's Talk! Mag-usap tayo! Langit sa lupa. Ang langit mong inaasam, nasa kamay mo na. Programang tutugon sa pangangailangang espiritual ng tao sa paraang nararapat. Magbabalanse sa litratong tagilid, ipapakita ang buong katotohanan at magbibigay pag-asa. Langit sa lupa. Ang langit mong inaasam.